Lesson sa New Hampshire Confession of Faith, Article 9 of God's Purpose of Grace. Kung wala pa mo yung mga handouts niya, natay handouts dito sa likod, dito sa gawas. Please get one kay para masubay ninyo ang atoang lesson karon sa Sunday School. Tapos na ta naghisgot sa katong na nahisgutan na nato ang mga butang nga gi-promote sa election last Sunday, and then karon naa na ta sa last 4 sa atuang Sunday School, Article 9. And if you have your handouts with you, before ta mo proceed sa pag-explain sa remaining points, let us read the Article 9 of God's Purpose of Grace, New Hampshire Confession of Faith. Ready, go. We believe that election is eternal purpose of God, according to which He graciously regenerates, sanctifies, and saves sinners, that being perfectly consistent with the free agency of man, it comprehends all the means in connection with the end, that it is a most glorious display of God's sovereign goodness, being infinitely free, wise, holy, and unchangeable, that it utterly excludes boasting and promotes humility, love, prayer, praise, trust in God, and active imitation of His free mercy, that it encourages the use of means in the highest degree, that it may be ascertained by its effects in all who truly believe the gospel, that it is the foundation of Christian assurance, and that to ascertain it with regard to ourselves demands and deserves the utmost diligence. Alright, tanaw na to, hisgutan na to ang last portion sa Article 9, New Hampshire Confession of Faith, before tamo adto sa tuang review next Sunday. Tanawon ninyo sa inyo ang handouts diya kanang last 4 portions, maunay hisgutan na to karon, abatay slide, okay? Diretso ta. Unsa man ang election according sa Article 9, unsa may gina-explain niya, unsa may gina-pinpoint niya? Well, first, madiretso ko sa inyo ha, before nato explain ni, election uses means in the highest degree. Okay? According, asa na gito? Dra, it encourages the use of means in the highest degree. Okay? So, unsa may pasabot ana? Election uses means in the highest degree. Paliw ko ba sa 2 Thessalonians chapter 2, verse 13. And then, next one, somebody please prepare 1 Corinthians 1:21. Sige daw. 2 Thessalonians 2, verse 13. But we are bound to give thanks always to God for you, brethren beloved of the Lord, because God from the beginning chosen you to salvation, to sanctification of the Spirit, and to believe of the truth. Okay. Now, di-explain din how election kay mao'y how election is the result of something nga gigamit sa Dios. Okay? Mao na siya ang means. But then before nato i-explain unsa nang means, again, during this time, during this context, there have been several issues ongoing sa Baptist nga denomination. Although naapoy sa mga Methodist, sagol-sagol na. Laktod nga pagkastorya natay mga issue na ay mga issue sa mga Armenians, naa sa mga Charismatics, and then naapod sa mga Calvinists themselves. And isa sa mga issue would be how people would actually kaning dili na sila mogamit o di na sila mag-preach, di na sila mag-evangelize, at wala na nang balik-balik. Dili na sila mosangyaw, lapod nga pagkastorya. For them, those who are elect, kusa na mosulod sa simbahan. Those who are elect, kusa na nga nakay bagong kinabuhi makita. So, ang ilahang ginahimo, kung tanaw, no need na to do anything, kani nga mga tao, kung elect yun sila, gimaw ra na kusa. No need to do anything na. Okay? But then, unsay ingon sa Bible?
Okay? Mao to. 2 Corinthians chapter 2 verse 13 na ay gigamit ang Ginoo. Mao tong unsay iyang gi-mention, because God hath from the beginning chosen you to salvation, that's election, okay? Pinaagi daw sa unsa, through sanctification of the Spirit and the belief of truth. Now, sa unsa man ni ipaagi ang sanctification of Spirit and belief of truth? There are several means of grace, okay? But then, natay duha ka major nga means of grace para ang salvation is mudangat sa non-believers. Sige daw, Romans chapter 10 verse 1, kinsa palihog 1 Corinthians 1:21, and then ang next, please prepare Romans chapter 10 verse 1. Sige daw. Una ta sa 1 Corinthians 1:21, and then ang next, please prepare Romans 10:1. Pastor, sa last 4 na. Pastor, last 4. Oh, sa last 4 na ni. Ay, dili ta sa katong, di ba, last 4. Ang first natay silbing subpoints diha. Explain sa nato unsa maning means nga gihisgutan, di ba? 1 Corinthians 1:21. Sige, before nimo na basahan, Brother Sam, explain ako balik ha. According sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 13, election uses means in the highest degree. Ang pangutana unsa man nga mga means. Okay? Mao na tan-aw na to. Unsa ang means nga ginahisgutan sa kana nga explanation. 1 Corinthians 1:21, palihog ko. 1 Corinthians 1:21. For after that in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God. It pleased God by the foolishness of preaching to save him that believe. Question, unsa nga means ang dimension sa 1 Corinthians 1:21? When we say means, this is the way, this is the medium, okay? The instrument nga ginagamit sa Dios to bring the gospel to that person. 1 Corinthians 1:21, unsa man ang instrument ang naa diha? Preaching, okay? So, isa na sa pinakauna nga means or instrument. Before ang election mo abot sa tao, ipaagi siya sa kaninga means. Unsa man ang gihisgutan dinhi? Preaching. Okay? Therefore, kana nga person, if he is truly elect, dili mudangat ang election sa iyaha if ang truth kay wala pod na abot. Okay? Dili pwede nga walay preaching, dili pwede nga damgo-damgo lang. Kasama sa madungog nato nga ang mga Muslims daw sa Middle East kay ginapadamgo nga nakita nila si Jesus, mao nang nangahimo silang Kristohanon. That's good if nibiya sila sa Islam nga teaching. Ang pangutana, unang-una, si Jesus bagid kahatong ilahang nakita. Ikaduha, has there been any preaching na abay pagsangyaw sa ilahan, nasangyaw bagyud ang kamatuoran? Kay if wala gani, then dili siya ang instrument. Ang dreams, it was never the instrument nga gigamit to bring the gospel sa karon. Okay? Siguro mo ingon mo, how about sa una pastor? Kay di ba, giingon sa Bible in the Acts and in the book of Joel nga the sons of daughters shall prophesy, young men shall see vision, ang mga anak sa Dios shall dream dreams. Well, na-fulfill na to siya sa Acts chapter 2 during sa pag-establish sa church. Okay? And then, even though na atong mga visions, na atong unsa to nga mga butang gipang mention dito, eventually nag-lead siya sa preaching of the gospel. Take for example, ang speaking in tongues. Pastor, wala ba ka nagaingon nga ang speaking in tongues kay maka-lead po siya, possible siya nga means sa gospel? Sa karon moingon ko dili. Okay? Nga naman, klaruhon na to. Pwede oo, pwede dili, palaktod nga pagkastorya moingon ko dili if ang speaking in tongues kay muhang pasabot is kanang the usual nga makita nato sa social media, arabababa, shabababa, laman hadada, wala, dili. Kay nga naman, ang speaking in tongues in Acts chapter 2, if tanawon ninyo, na ay mga tribo dito nga gipanghisgutan. Mga Syro-Phoenician, mga Grigo, mga Romanho, mga Syro-Phoenician, mga taga-Syria, sagol-sagol na. Okay? Mga Pariseo, mga magtutudlo sa balaod, mga Hudeo nga nagikan sa lahi-lahi nga mga tribo.
Lahi-lahi ang mga mother tongue nila. And then, unsay nahitabo, during sa katong pag-speaking in tongues sa mga disciples, sa mga early Christians, unsay ilahang reaksyon. Nganong nakasulti man sila sa amuang pinulungan, wala man ni sila nakaskwela. Buti pa sabot, nasabtan nila ang ilahang nadungog. Dili siya random nga shuffle sa mga pulong. Okay? Dili siya balik-balik nga rabababa, unsa man na nga lingwahe ang rabababa. Wala. May nakasabot. Okay? Pero kato nakasabot sila. And then after that, unsay nahitabo. Niana ang mga Hudeyo nga nakadungog, manghubog man siguro na sila. Motong nitindog na dayon si Pedro. Mga igsuon, dili na sila mga hubog, o tugtutok pa lang, ilahang gisangyaw, ang kamaayo sa Dios, kani-kani kana, which eventually nag-lead sa preaching of the gospel, and then 3,000 people were added to the church on that day. Okay? So whatever it is na i-claim sa tao karon, damgo, speaking in tongues, vision, o unsa ba, next question would be, nasangyaw ba ang kamatuoran? Kaya if wala, I doubt nga ang election or ang salvation is niabot sa iya ha. Kaya according sa 1 Corinthians 1:21, ang gigamit sa Dios nga means to bring that election, to bring the gospel to those who do not believe, kay unsa ganito? Unsa kay itong means gani? Preaching. Okay? How about the second one? Romans chapter 10 verse 1. Unsay giingon? Romans chapter 10 verse 1. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel's, that they might be saved. While dili siya same og function or og effect, ang kani nga means, unsa nga means ang gisgutan din ha? Unsa man? Prayer. Why is it nga naatay mga prayer request madungog nga, brother, magpaampo ko nga ang akong igsuon, ang akong bana, ang akong asawa kay usbon sa Ginoo. Nganong every time nga mugawas or before mugawas, before mag-street preaching, magampo sa nga let's pray nga mag-uhon sa Dios ang kasing-kasing sa mga madungog. Why? It's one of the means. Okay? Naana ang preaching, naapod ang prayer. And ang effect ani, of course, whether we will pray or not, muampo man ka o dili, it will not change katong kung unsa gitong pagbuot sa Dios sa kana nga tao. Just to clarify, okay? Because God has chosen the elect from the beginning of the world naman. So, regardless mo pray ka o dili, di na gyud na mausab. Okay? Pero unsa may epekto sa prayer? Unsa may epekto sa prayer? Halimbawa, duha mi magigsuon. Niya, nami isa ka igsuon nga tanan namo wa gi pag-asa ni. Tapos, ang akong igsuon, nagsigig ampo nga Lord, unta, mabag-o ni siya, kani-kani ka na, tas ako, wala lang. Wala lang ko, pasagdan rin ako. Then, niabot ang panahon, nga kaning isa na mo kaigsuon, nabag-o. Giluwa sa Ginoo, namastor na gani, gigamit og taman. Ang pangutana, unsa may bation namong duha? Kinsay mas malipayon sa muang duha? Siya nga nagampo o ako nga wala ni ampo? Ang nagampo. While prayer does not change the decision of God to whether save this person or not, ang effect ana kay dinha siya mas mo take effect sa kung kinsay nagabuhat ana or wala. Sabtan ninyo? Ug muampo ko, nga makita na ko ang effect, mas mabati na ko ang joy. Mas maka-celebrate ko. Kumpara sa kung wala ko nag-ampo. Kuha ninyo? Sabtan ninyo? That's why, even if wala tayo listahan yun sa kung kinsa tong elect or non-elect, make sure to really pray for your brothers and sisters, husband and wife, sa imuhang mga higala, mga katrabaho, silingan, kaya nga naman. Eventually, if luwason sila sa Ginoo, ug namay isa sa pinakamalipayon nga tawo na, ikaw yun. But of course, again, laruhon nako, ang prayer dili na siya maoy instrument to bring the message. Okay?
Ang prayer is just something prior sa bringing sa message. Ang bringing sa message will always be preaching. Okay? Kung sa may pasabot mo sa preaching, pastor, not necessarily every Sunday nga motindog dinhi. Okay? Dili man tanan maka-preach. Usually, ga-differ ang kuana na, but just to make it short, when we say preaching of the gospel, it's bringing the message to that person. Ug mao nay task nato. Okay? Before preaching the gospel, before bringing the gospel, we ought to pray. Okay? Sige. Now, unsa pa? So kato, ang sa hyper-Calvinism, ana sila, dili na kumusangyaw, kay niluwas ni sa Ginoo, makit-an na, birahon na nato na sa simbahan, o tanong nato nagbag-o na. Dili. I'll give you an example. Halimbawa, farmer ko. Okay? Kabalo ko nga, ang Diyos ragyoy mupabunga. Or, sige, halimbawa, ingatog, gatanom ko og palay. Kabalo ko, ang Diyos ragyoy ang mupatubo ana o resulta nga na ako'y harvest. Pero tungod kay kabalo ko, nga ang Diyos ra ang muhatag sa harvest, di na lang ko mananom. Or di ba, na ako'y gitanom pero di na lang ko mag-fertilizer. Di na ako bisitahon ang ako ang uma. Dili na ako pang-ibton ang mga sagbot. Dili na ako mubutang og scarecrow diha o unsa ba nga patibong kay para mawala ang mga ilaga, ang mga langgam o unsa ba nga mga insekto. Ang pangutana, maka-harvest ba ko? O unsa may mahitabo sa tanom? Maliban sa mamatay, wa gyud siguro'y mutubo. Wa man ko gitanong. Diba? So, even though ang Diyos ang nag-dictate sa harvest, sa bunga, kana siya nga bunga, mupaabot na siya o muabot na siya through the means nga gi-ordain sa Ginoo. So, pastor, are you saying nga nag-agad ang Ginoo sa tuwa? Dili pod. Kaya kung dili ta mo sangyaw, may lahi nga gamito ng Ginoo. O dili ka, di mo sangyaw ang Bethel, tura, pikas baptis, mo'y gamiton sa Ginoo mo sangyaw deres bangkal. So, kailangan, ay pastor, unsa may pasabot nimo kung wala nag-agad ang Ginoo sa tuwa, unsa may pasabot nimo? Both ang election ug ang means kay gi-ordain sa Ginoo. Okay? Gi-ordain sa Ginoo ang election ug gi-ordain po niya ang means for that election to happen. Ang Ginoo ang naghatag sa evangelism, ang Ginoo ang nahatag sa preaching, ang Ginoo ang naghatag sa prayer, ang Ginoo ang nag-ordain sa way kay para mahatag tong butang na iyaharapong gi-ordain. Pastor. No, Pastor. Dito kay na point. Santo pa. Dili lang kay ang tao na iyan mo luwas sa iyang gipili. Pati ang share sa gospel, na po siya gipili. Na po share sa gospel. That's kuan na. Wonderful discovery. Tanaw na to niya. Thank you ato pastor ha. Sa imuhang isulti po, dito po naka-realize tama, no? Pero ang katong yung gipili, Pastor, para mo share sa gospel na Christian na, wag po ito siya napugos. Kusa. Oh, because God is His way, though He doesn't force us to do His will, but He will make us willing to do His will, no? Philippians 2:13. So, praise God na nakabatuan, Pastor. Thank you, Pastor. Na ako'y clarify po na, Pastor. It doesn't mean nga mo amputakin sa tong ipadala sa Ginoo kay murag basig mahuna-hunaan nato ba nga okay, ang means man sa Ginoo is prayer and evangelism man unsa ba so naagi gamiton ng Ginoo basig mo ana adili gyud ako ang gamiton sa Ginoo basig si Pastor Joe na to mao mo pa Bible study ko kay si Pastor Joe na lang mo sangyaw. Unsa may ginaingon sa Bible? Luke chapter 10. This is the time magi-commission sa Ginoo ang mga katong iyahang mga disciples, okay? Katong 70 others. Luke chapter 10 ako'y basa, verse 1. After these things, the Lord appointed other 70 also. Humana niya gi-commission ang 12, okay? And sent them 2 and 2 before His face into every city and place whither He Himself would come. Therefore He said unto them, the harvest truly is great, but the laborers are few. Establish nato gamay. Ready na ang harvest. Ready na ang mga kalag na mudawat sa gospel.
Pero unsa iyang ingon, the laborers are few. Unsa ingon sa sumpay, pray ye therefore for the Lord of harvest that He would send forth laborers into His harvest. Ready na ang harvest, then unsa ingon ni Kristo, pag ampo mo, nga unsa daw ang iampo? Nga nay ipadala ang Dios kay para itapok na tong harvest. Then unsay nahitabo sa unahan? Ana si Kristo sa itong iyang giingnan pag-ampo mo, unsay ingon ni Kristo? Go your ways, behold, I send you forth as lambs among wolves. Sila'y gistoryahan, sila'y nag-ampo, sila ra po'y gipadala. While we ought to pray for the laborers nga ipadala sa Ginoo, please, ayaw i-remove ang imuhang kaugalingon sa laborers kay kitang tanan, so long as you are a follower of Christ, isa na ta sa mga tao nga gitagana sa Dios to bring the gospel to those who are lost. Okay? Dili lang ingon nga, ampo ko nga si Brother Migs gamiton nga musangyaw sa Dios para sa kuang-kuan. Pag-ampo nga naay mo abot din ha, ug i-avail ang imuhang kaugalingon. If you are a Christian, you are qualified na. You are commissioned na to bring the good news sa ilaha. So dili pwede nga, yes Pastor? Walang gilingon, Pastor, na kita na po na answer Sa mga pag-ampo. Sa sariling prayer. So ready kita anak? Ready. Sa kuan Pastor, although joke ra na mo ni sa Bible school, pero ingani, whenever nga na makakita sa mga hugason, yung mga anak ko, uy, naghugason, hugasin ninyo. Automatic, ang mga makadungog ana, masuko mi. Mga na dahil mi. Sa imo man nagipadayag sa Ginoo, ikaw lihok ana. Lakto ka pagkasuri, apply na to din eh. Og na-realize nimo nga kini nga church, gi-commission to do the gospel, while we ought to pray, kailangan po, kita ra po na mulihok. Kaysa tuwa man gipadayag, sama sa kawang gingon, kita ra po ilihok. Nasabtan ninyo? Dili pwede nga, naabot sa imuhang realization, tapos ipasa nimo sa uban. Diba? There's a purpose, ganun ka na nga realization ni abot sa imuha, for you to act on it. Manang kung tanaw nimo, ang imuhang ginikanan, ang imuhang higala, ang imuhang silingan, sangyawanan, pag-ampo, masangyawan sila, tapos liho ka. Ano na siya? Okay? Sabdan. Klaro? Okay. Sige. Sunod. At ito sa second point. Okay? Acts chapter 13 verse 48. Palihog og open. Acts chapter 13 verse 48. Unsa man ang election according to Acts 13:48. Acts 13:48. And when the Gentiles heard this, they were glad and glorified the word of the Lord. And as many as were ordained to eternal life believed. Okay. Now, unsa man ang election? Unsa may result sa election? Election results to faith in the gospel. Remember, kinsa ni sila? Mga Gentiles. During this time, unsa may ginahimo sa mga hintil? Both ang mga Hudeo ug ang mga hintil, they abhor the Christians. Okay? Suko sila sa mga Kristohanon. In fact, Christians during the early church and katong following decades after that, they were considered as katong mga malas, mga salot sa lipunan. Kaya whenever Christians would kaning magtapok, nagi may tabo sa syudad nga either mga sunog, mga linog, o unsa ba, kay pag-atakihon man sila. And somehow, kung maudaggan ang mga Kristohanon, mubaba po ang economy. Kaya nga naman, kasagaran nga nagapalambo sa economy sa una, na ay kalambigitan sa idolatry. So, syempre, kung ang economy naka-tied up sa idolatry, tapos most of them kay mahimong Christians, syempre, mutaas ang number sa Christians, mubaba po ang mga butang nga naay kalambigitan sa idolatry. Therefore, mubaba po ang ekonomiya. Manang suko kayo na sila. Okay? And then ang mga Gentiles, kung ang mga Jews, they believe nga si Kristo dili ang Messiah because it should be something or someone nga political. Ang mga Grego, they have so many gods.
Okay? They have so many gods and goddesses, and ang ilaha, si Kristo kay kuan lang, kaning another God. Okay? Another God lang, nga dugang. In fact, katong pagkadungog nila sa message of resurrection, ana sila kay Pablo, murag gilahi pa nila, lahi nga Dios ang resurrection, lahi po nga Dios si Kristo, ana mga Grigo. Sige daw, explain na sa mga, kinsa na sila nga mga Dios. So, ana, mga Dios gud nila ang tanaw. Lakto niyo pagkastorya, it's not easy for them to believe, especially if intellectual basis lang. But with the election nga ipadangat sa Dios sa ilaha, unsay nahitabo? They will now have faith in the gospel. That's why election results to faith in the gospel. Isa sa mga issue nga giatubang sa New Hampshire during this time, o isa sa reason nga nung na-establish ni nga confession of faith, is because of Arminian teachings. Okay? Especially katong sa extreme side. And what I'm talking about is katong kung ang hyper-Calvinist, dili sila musangyaw, kutob nga ang tao, wala sila makita nga changes. Ang mga Arminian pod, sangyaw sila og sangyaw, dawat sila og dawat og mga membro, pero katong ilahang ipangdawat nga mga membro, wagyo'y kabaguhan. And those people would claim nga, luwas na ko because nihimo ko ato nga prayer. Luwas na ko because ni-attend ko sa kato nga event. So it's an empty profession. Okay? Walay changes, pero tungod kay na sila'y profession nga gihimo some time ago, ana sila, ang election na abot sa kuha. So it's an empty profession. Ang election man good, election itself dili siya makita. It's an invisible thing. Pero ang result sa election, yun na. Makita yun na. Okay? While election is invisible, it will always produce a fruit. Okay? And that fruit will reveal the reality of your claim. Kung unsa man imuhang claim, that will be revealed through the fruits or the fruit. And syempre, Galatians chapter 5, we all know the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Pero dili lang kana. Also, according to the Bible, we should be able to produce good works, perseverance, hope, courage, kana nga mga butang. Part na siya sa fruit sa election nga nidangat sa atua. How do you identify kung unsa nga klase ang kani nga puno? Unfortunately, siguro mingon mo, Pastor, dili na nato kailangan makita ang bunga. Mailan nato nga kani siya nga mangga, kani siya kay santol, kani kana. But consider it this way. Ang mga tao nga motanaw sa imuha, they're blinded. Okay? Therefore, they are unable to identify anything at all. Okay? Those who are in the darkness, they can only differentiate things if kani is naagid sa darkness, and then if kani is a byproduct of light. Something exposed to light, kanang mangilag ang kuanana, ang those who are in the darkness, according to John chapter 3. So unsaon nila pag-identify nga kani siya is gikan yun sa light? By producing fruits. Dili pwede nga kahoy-kahoy lang. There should be fruits because mao ni ang mo reflect sa light. Ang election man god, kung sa puno pa, muna siya ugat. Okay? Muna siya ugat nga dili nato makita, pero kana nga ugat eventually muhatag og bunga. Okay? Mailhan nimo kung unsa na siya nga klase nga ugat pinaagi sa iyahang bunga. Ug di ka kabalo unsa ni nga mga kahoy, mailhan nimo pinaagis bunga. Mailhan nimo nga kana niyog tungod sa iyahang bunga, kani mangga tungod sa iyahang bunga, kato avocado tungod sa iyahang bunga. And it should be the same sa mga tao nga nakadawat sa election. Dili siya dapat empty profession. It's the determining factor. Okay? The determining factor if that person is truly saved, if na ang changed life sa iya.
Those who are in Christ is a new creation. The old is gone, the new has come. And motong problema sa mga Christians during the time sa 1800s. Kaya ang mga nagasulod tungod sa extreme teaching sa Arminianism, gidawat na nila as member of the church. Wala siguro niagig church membership, wala siguro niagig unsa ba nga process, wala gi repentance nga nahitabo. So long as ni-join lang, kay ni-join pod si kumpare sa katong event, join na pod, Kristohano na pod, iyahang mga amigo during this time, mga Kristohano na, siya na lang nabilin, so nag-Kristohano na lang pod siya. It's an empty profession. Walay change. And ang isa siguro sa kakuan mo nga nung daghang mga tao mo ingon nga dili sila ganahan sa Christianity. In fact, kasi itong nag-ingon I think, kasi pangalan to niya, itong upaw nga Indian something, si Mahatma Gandhi, sino to? Si Mahatma Gandhi, Mahatma ba itong name niya? Basta ko si Gandhi. Ano siya, I like your Christ, but not the Christians. Ganahan ko sa inyo ang Kristo. Nindot iyang teachings, nindot iyang pagkinabuhi, but the followers, dili ko. Nga naman. Well, I would argue na dili tungod kay nag-fail ang mga followers ni Kristo. Although we will fail man yun. Pero the reason nga nung naingon to niya is because a huge portion sa mga tao nga nag-profess nga Christian sila are people with empty professions. Unrepentant, walay changes. Nya mo yun, pastor, nag-donate naman ko, dili ba bunga ni siya? Not necessarily. Ang good works, dili ni mo siya pwede i-tied up diretso sa katong outward ng mga actions. Okay? Iklaro na to niya, usahay manggoda nga to ang mindset pag mo ingon ta unsa naman ang good works after salvation. Dili pwede nga i-tied up nimo siya automatically sa atuang outward actions. Somehow ang good works kay naka-tied up sa atuang intentions, sa atuang motivation, sa atuang desire. Take for example, ang kaning perseverance. That's one of the manifestations of good works. How do you persevere amidst trials? Okay? Ang imong desires, that's good works, that's fruits. Unsa may desire na nimo karon now that you're claiming to be a Christian? Do you desire the word of God? Do you desire to be with the church? Do you desire to pray? Or ang imong desires maghapon puro sa imong kaugalingon, puro kalibutanon? Okay? Kana siya nga fruit will guide you if ikaw elect ba gyud or dili. That's one of the many ways nga ang good works kay mag-appear. Take for example, patience. That's a good work na pod. Ang imuhang kauban sa balay, ang imuhang silingan, ginatestingan gyud og tama ni imuhang pasensya. Pero kaisa lang gani, nibuto na dayon ka. And then, di lang niya sa one-time event, pirmi gyud nga, dali ra ka mubuto. There's something questionable. Okay? So, dili pwede nga ang good works is ilimit lang nimo sa morality. Okay? Kay even ang atheists and agnostics, they can be morally good in the sight of the people. Kisa may pinakadagkog mga donation sa mga foundation. Ang mga tao nga walay Dios. Kinsa may mga philanthropist nga grabing tabang sa mga tao. Ang mga atheist na po. So even ang mga tao nga naagawas sa kabubuton sa Dios, they can do what is morally good in the sight of men. Ang pangutana, are they patient enough? Are they humble? Do they have humility sa ilaha ba? Sasama sa gingon sa fruit of salvation. Do they have self-control? Okay? These are the works nga kailangang makita if you are truly one of the elect. Klaro? Okay? Now, sunod. Ikatulo. Romans chapter 8 verse 30 to 34. Sige, lahuson nato nigbasa. Chapter 8 verse 30 to 34 of Romans.
unsa man ang election according to Romans 8? Romans 30. 30 hangtod 34. Moreover, whom he did predestinate, then he also called. And whom he called, then he also justified. And whom he justified, then he also glorified. What shall we say then to these things? If God be for us, who can be against us? He that spared not his own Son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Who shall lay anything to charge of God's elect? It is God that justifies. Who is he that condemned? It is God that died, yea rather, that is risen again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. Okay. Now, according sa Romans chapter 8, verse 30 to 34, election is the foundation of Christian assurance. Isa sa tuwang problema as mga Kristohanon is kaning ato ang continuous doubt of our salvation. Di ba? Kasulay na mo ana ang kapangutana mo, Lord, luwas ba gyud ka ako? Lord, am I really part of the elect? Lord, bago na ba gyud ako ang kinabuhi? And that's valid. And sometimes murag subo gyud kayo kamalandungon nga kanang once maabot ka sa kana nga moment, murag gyud kag naasa kanang ubos gani kaayo, full of doubts, full of questions. Lord, isa ba gyud ko sa imuhang katawhan? And while the concern is valid, I would say nga ang pinakarason nganong kana siya nga doubt mo abot is because during that time imong mahuna-hunaan, whether intentionally or not, imong mahuna-hunaan nga ang salvation is somehow dependent sa imo. That's why it's very critical to determine or to really identify kung giunsa pag-abot sa salvation. Is it because nituo ka? Or is it because naay gihimo ang Ginoo sa imuha mao nang nakatuo ka? Gamay lang kay na siya nga difference, but it plays a huge role. And I remember, I think it was Alistair Begg, part sa iyang preaching. Our question, or our answer sa question nga, why are you saved? Ana siya nga, it should not start with, it's because I believe in Christ. It's because I did this. Dili siya dapat nagikan sa to. That's according sa iyang preaching report. Ana siya, it should start with, because God did this, kani-kani kana. So, gamayang semantics, gamayang play of words, but what I'm trying to say is, salvation is not dependent sa ato ang lihok, but sa lihok sa Ginoo. Okay? Ug mao nay ginapaabot sa election. Isa sa ato ang mga problema is kaning naman day siguro sa mga grupo maingon sila, ang election if tinuod pa na, di na lang ko musimba. Kay simba-simba ko niya, dili day ko pinili si Ginoo. War gapon, why pulos niya ko ang gipanghimo? That's why if it's not kanang if dili sa itudlo properly, that would be kaning delikado gyud somehow. Pero the reality of election should be a comfort sa atua kay nganuman. Dili man nakabase sa atua whether or not maluwas ta and whether or not masustaining a salvation. Tanawa, sa una, muingon gyud ko nga if ang salvation is through works pa, muingon ko sa una nga ang langit mapuno gyud ang mga hambugiro. Mao ni kanunay na akong ginaingon sa una.
Pero the more nga magkadugay, the more nga masabtan akong election, makaingon ako, if ang langit magdepende sa kaning works-based salvation sa tuang lihok, wa gyud makaabot sa langit. Walay mga hambugiro sa langit, kaya wa may makaabot sa langit. Because our works will never be enough. So, kanisa, if puro na lang lihok nato, ug mao nay rason nga malangit ang tao, rest assured, ay mong kabalaka, wa gyud hambugiro makasulod sa langit. Kay di man pakasakaan na. Remember, our works are like filthy rags. Our works kay it's like a house nga gigitukod on a sinking sand. Kana. And then, ang problema during this time, nga nahitabo ng New Hampshire Confession of Faith, is that ang mga tao, maliban sa works-based salvation, they were also teaching nga pwede na daw mawala ang kaluwasan sa tao. Nga, pag ikaw mo claim ka nga Kristohanon ka, nga mahimo ning dako nga sala, mawala ang kaluwasan sa imuha. If that's the case, then you're simply saying nga imuhang kaluwasan o ang pagsustinar sa imuhang kaluwasan nakadepende sa imuha. And I would say, nga if ingana man ang kamatuuran, wag gyud makasakag langit sa atuang tanan. Even if ang Ginoo ang niluwas sa atua, tapos kita ang mag-sustain sa tuang kaluwasan, moingon gyud ko, wag gyud maluwas gihapon sa atua. If you think na you can sustain your own salvation, pag sure yun. Wag gyud makasustain sa tuang salvation. That's why on saying sa Romans chapter 8, ang Dios ang nagpredestine, ang Dios ang nagtawag, ang Dios ang nag-justify, and then ang Dios ang nag-glorify. Siya tanan. Sa sinugdanan, hangtod sa katapusan, ang Dios. Walay ato ani. Now, klaruhon na to ha. It's like kuan. Ang salvation is God holding unto us instead of us holding unto God. Okay? Election is God's unchangeable plan, and then Christ's finished work. Okay? Isa sa mga concern na ako during the time nga, hindi lang ako, but many people is, dili ba dapat ang kaluwasan para sa tanan? And then for how many months, nagtuyo ko ang pangutana, and then I came up ko ang conclusion. If ang kaluwasan para sa tanan, pero dili man di ay maluwas ang tanan, mura na kong nagaingon, nga si Kristo way kaya. Kaya ba na akong maluwas tanan? Anong dili man? So that's why it's very important to know na ang election is only for a group of people, and then ang sacrifice ni Christ kay para sa katunga grupo, kay nga naman, ang salvation, dili siya potential action for potential people to be saved. Klaro na to ha? Dili siya ingon nga for potential, if kani siya mo to potentially maluwas. Dili siya potential lang. This is really surely for His sheep, for His people, surely katunga mga tao maluwas gyud. Dili siya 50-50. That's why it's very important to know nga kani siya nakabase sa lihok sa Ginoo. It's like kanang bata motabok sa kalsada. Ang iyahang security wala nakabase sa kung unsa siya kapaspas motabok. Nakabase na sa kung unsa kahugot ang paggunit sa iyahang amahan samtang siya motabok sa kanang kalsada. Klaro? Okay? Now, last, di nita mo tapos. 2 Peter chapter 3 verse 10. Sige daw. 2 Peter, sige, ako na libasa. 2 Peter chapter 3 verse 10 unsa ingon? But the day of the Lord will come, second coming, as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat. The earth also and the works that are therein shall be burned up. So, syempre, if
part of the elect na ka, you will come to know about the second coming, ang kaduhang pagbalik ni Kristo. Ang pangutana, how will you respond to that? If you are now part of the elect, their second coming, unsa man nimo pag-respond sa kamatuoran nga mobalik ang Ginoo. According to our confession, election demands and deserves diligent self-examination. Unsa may pasabot nimo ana, pastor? Well, you should be examining yourself. You should be confirming, you should be repenting, and you should be growing in holiness. Okay? Ang isa sa ginakontraan is antinomianism. Antinomianism, which means anti-against, and then sa nomianism, law, against the law. Kung asa mga tao nagatudlo nga, you can do whatever you want. Kaya ni ana magaganina, pastor, nga ang Ginoo gi-secure na taniya, so okay na kung magpakasala kay dili man mawala ang kaluwasan. Well, gi-refute po na dinhi. Kaya according to this, ang election, it should let us, okay? If we are elect, it should let us kaning examine ourselves, repent from our sins, and then grow in holiness. Kanang naay kanunay nga pagsusi ba? Kung bag-o bagyo ito ang kinabuhi, naay kanunay paghinulsol, naay kanunay pagpangayo og pasaylo. It's like, unsa ba? Mura siya og pinriso. Nya niabot na ang time sa parol. Nya moana ang mangutana tong parole board, dong nausab na bagid ka, di na bagid ka hanin nimo himuon. Sir, dili na ako himuon. Sige, pagawason ka namo. Pero paggawas niya, nangawat gyapon siya. Priso na pod. Then niabot na po ng parole time, dong nagbago na bagid ka, di na bagid nimo himuon. Dili na sir, pagawas na siya. Gihimo gyapon niya, gibalik na pod. So dili gyud siya free nga person kay ang iyang mindset pang prisoner pa man. Pang criminal pa man. Okay? Those who are truly elect will have a renewed mind, a renewed heart, and a renewed soul, renewed desire, renewed everything. That's why it's very important to kaning daily examine yourselves. Kay mao na iti mailhan if you are part of the elect. Are you growing? Are you changing? Are there any developments? Are there any progression? Kay kung ang imuhang mindset puro ra kalibutan on, well, I'm just praying nga unta ang mensahe sa kaluwasan maabot sa imuha once more. Nga unta naay makasangyaw na pud. Okay? So again election, it uses means, it does not deny the means. Unsa gay tong means gani? Preaching and prayer. Election results to faith in the gospel. Mo hatag gyud siya og bunga, and then election is also the foundation of Christian assurance. Ang atong salvation is not dependent on our works, but on the finished work of Christ in the cross. So, pastor, just to clarify is salvation through good works ba gyud? Yes and no. No, because it's not dependent on our works, pero yes, because it is dependent on the good and finished work of Christ, not us. Okay? Okay, klaro? And then last, election demands and deserves diligent self-examination. If you are truly saved, daily examine yourselves if there is any progression, change, development, or your growth in holiness. Klaro? Ma-entertain tag isa ka question real quick. Basig na ipangutana. Again, next Sunday, natay review. Si Pastor Jonah bahala sa inyo next Sunday. Question, clarification, violent reaction. Anything at all nga gusto ninyo klaruhon before tayo mag-close? Sige. Sige, Ate Beth. Ano sa Ate Beth? As we go through this lesson, na-realize ko na kita talaga nakalaan na iluwas. Taganda na ang Diyos magtao na mag-ano sa tuwa para i-share ang gospel. Di ba? So, makinis siya, Pastor, ang kuan, dapat pasalamatan na to ay di po pa kita pinangana, maliban sa listed na kita na magawas kita, naganda na siya sa mga tao na mag-share sa tuwa. Exactly. So, marag kaihiya ko na kunyari ko, Pastor, na humbling truth. Just imagine kayo. Humbling truth, yes. Pastor, wala kang kita mahimo. Kung paano siya.
i-grasp pa ko ang experience ko kung paano ang Diyos nagamit sa mga tao. So, ma-amaze ka yun. Ma-amaze ka yun, Pastor, na who I am that day. So, sa karoon ba na, ano ako na, kung pinili ka na talaga before the foundation, gagamitin tao. Siya ko na mag-manage na ng Pastor, abot sa'yo ang gospel, hanggang sa mag-grow ka spiritually. Hindi pa lang kita pwede magsabi na, di yung luwas yun. Siya ko ang bahala, di ko kita mag-duty kita sa ato mga kauban, pero tama yan mag-pray ka. Salamat ko sa Ginoo na. Yes. Thank you, Tibet. Sama sa inyo na ako, election is our assurance sa salvation. Dili kita ang bahala sa result, pero kailangan natong lihukon ang means. Okay? Brother Mig, sige. Makaya pa ni. Para mic, para official. May para-record sa lagi. Dili tumago, no? Walay mic. Sige. Few at sa bayan ko mga tayo ako, Pastor. Pero in regards na kanina na about itong mag-pray na o mga butang na kung yan tayo, but we don't disregard that we might be or we are the answer of those prayers. Now, for example, Pastor, what will be the other steps that we need to do? Aside from praying and reading the Bible, what should be the next step that we do? Showing the good works. Showing patience, humility, self-control, love, joy, peace, patience, kindness. Kay kani nga changes sama sa kuang ingon, those who are in the darkness, kani nga mga changes kay gikan sa light. And if anything from the light will be portrayed sa darkness, makaingon yun sila, lahi yun ni. While dili siya ang kaning way nga madala ang message, it could be something introductory para sa message. Once they would hear the message, probably they can conclude, mauday ingani ang kinabuhi ni Migs. Kay mauday ning message. Mauday ingani ang result sa kinabuhi ni Migs because of this message. So, take for example sa imong family, how will you show the gospel? Okay? How will you show the good works? We cannot show the gospel man, but we can show the effect of it. How will you show the good works? By being more patient, by being more self-control, by having joy, having courage, having hope, persevering amidst trials, simply showing the fruit of the Spirit. So, again, dili siya way nga sila makadungog sa kaluwasan, pero at least makita nila ang epekto sa kaluwasan nga eventually imuhara pong isang yaw. Mura ko gani, baligyan ti kag pampaputi. Palit ka sa kuha, ngani ka ito makumpanit. Dili. Ano man? Wala may epekto sa kuha kung siya ko ang ginasangyaw. Before ko baligyan si Muha, nod-nod sa kong taman. Kaya para pag baligyan ako si Muha, katuog yun ka. Ay, bantog na, puti yun kay siya. Palit na ko anak. Sige. Another question, Pastor. As part of the church, tapos we notice that there is something off to somebody na part of the church, or let's say it's a preacher. What should the church needs to do to point that out? Diha na mo insert ang church discipline. Not necessarily nga i-condemn nato ang tao, not necessarily nga muana dahil ta nga basig dili gid siya elect. Kay even though we are elect, we are growing, we are doing self-diligence, dili gid pud malikayan nga somehow mapandol, makasala gyud ta even if naana tay new nature. So ang pangutaan na ana kato siya nga action nga iyahang nahimo, is it really part lang sa iyahang old nature, or is it something nga iyahag yung nature nga kanunay niyang gina-desire? Because naida kong kalahian if kato nga action is just a result of one-time event o sa continuous desire. Okay? Sabi hatag nato nga example. Take for example, nakasulti ko og dili maayong butang. Is it a result of kanang somehow napuno ko wag yun ako napugngan? Or mapansin ba ninyo nga kanunay kung gasagit-sagit sige na lang kasuko? Ingana, huge difference. Pero mauna siya, if mapansin nimo nga kaniyang nahitabo sa kaning nga membro, let's follow the katong unsay gingon sa Bible sa church discipline. Approach that person first.
If di gyapon mo gana, not repentant, bring 2 or 3 elders or deacons. If di gyapon mo gana, bring it to the church. Our purpose, ana, is to purify the church and at the same time restore that member. Mo ginay goal nato kanunay. Dili siya pag-abog sa membro, kundi to purify the church and then to restore that person. That's our goal, okay? Dili siya ingon nga tanggalon din sa simbahan, dili. So, kana, and then with katong pag-follow sa steps, diha na po mosulod ang wisdom unsa may mga practical things to do kay para kato nga tao ma-restore. Okay na? Sige, thank you, Brother Migs. O diha lang kukutob. If na may questions, concerns, clarifications about this, feel free to put it sa inyong notebook and then ask it lang next Sunday. And we will have reviews sa tuang lesson sa Article 9 next Sunday. And sa atong pagtapos, ginahangyo na ako ang tanan sa pagpanindog as we close this in prayer. Akong ginahangyo si Brother Ras sa mga pagampo. Salamat, Lord, sa tubutado ng Diyos ng Bintang. Nagaling Lord, na may tungkol sa mga pagpili. We don't deserve any of this, O God, and yet, ihatag piniling mo sa buha. We are so blessed. Ngayon sa among kagahapon din mo, among mga salaan niya, wala na himo itong rason para na ma-disqualify niya aming salvation na yung ginahatag o Diyos. We are so blessed, O Diyos, matagad lang na kami nasayad, Lord, kaysa kami sa mga pinili. And now pa, Lord, mga fruits na nagadala sa mga ginabuhi, O Diyos, may makita, Lord, sa mga tao sa mga palibot. Kaya napabilin pagyapon sa kami kahit Ginoo. Dili mahimong gospel na ginabuhi, Ginoo, but let our lives be a testimony, O God, kung saan kamaayos sa mga ginabuhi, O Diyos. Lord, nindot kaayo ang mga natunan, O Lord, ang imong pagpili. Election is not about sa dili lang siya tungod sa imong end goal which to save us, but also the process, O God, nagamit yung mga means, Ginoo. Salamat kini, O Diyos. And as we continue, Lord, karong adlaw sa mga worship, I pray ko magpataliwala ang inyong tanan, Lord. Bless us, O God, at ako sa kanap. And ginaot pa, Lord, yan, on the day, wala lang yung mahimayat, Ginoo lang. Talagot na, Lord, sa ulit katapusan. And Lord, kung ginampo, ginampo sa lamatan, ilagay sa buhay nga lang, Ginoo, Jesus. Among malaluwas. Amen. Amen. Daghang salamat. Hinaat na may nakutlo. Let's take 2 to 3 minutes lang a break and then we will start na dayon our worship service.